Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. Ano, may mga mas okay naman na religion siya. Pero may aircon sila eh. Diba? First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig, no? Cool. Cool to. A few moments later. Nasawi sa pamamaril ang stand-up comedian na si Gold Dagal na kilala sa kanyang matatapang na jokes tungkol sa isang religious group na pag-alamang matagal na umanong nakakatanggap ng death threats ang biktima bago mangyari ang insidente. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka kasi kabunok mo lang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Roma Kapitulo 12, versikulo 14. Ganito po ang ating mababasa. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Dito po sa ating nabasa, napakaliwanag. Kung ikaw ay miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at sa palagay mo ay inuusig ka, ayon po sa Biblia, huwag mo sanang sumpain ang mga umuusig sa iyo. Diba? Ibig sabihin, isama mo siya sa iyong mga panalangin. Hindi yung sasabihin mo na kung mamamatay yung tao, matutuwa ka pa. Grabe naman yan. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin yung mga updates tungkol po sa pagkamatay ni Gold Dagal, mga kababayan. Ngayon nga ay nakikita na nga natin ito sa mainstream media. Halimbawa, itong nasa Philippine Star, sa Daily Tribune at pati na rin sa Rappler, mga kapatid. Ayon po sa mga balita, binaril po habang nagkakaroon ng programa itong si Gold Dagal noong March 15 sa Mayari sa Angeles, Pampanga, mga kababayan. At syempre, marami na po ang nagpahayag ng kanilang mga saloobin tungkol dito, especially yung Project J, kung saan ay kinokondena ng grupong ito ang pagkamatay ni Gold Dagal sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya, mga kapatid. Katunayan, naitampok din ito sa Abante Tabloid. O eto, panoorin natin ang kanilang balita. Nasawi sa pamamaril ang stand-up comedian na si Gold Dagal na kilala sa kanyang matatapang na jokes tungkol sa isang religious group na pag-alamang matagal na umanong nakakatanggap ng death threats ang biktima bago mangyari ang insidente. Balitang umaabante mula kay Kim Mangunay. Sa putok ng baril at tama ng bala, nagtapos ang buhay ng isang stand-up comedian na si Gold Dagal. Kinumpirma ng non-profit organization na Project Jade ang pagpanaw ni Gold, na kilala ng marami sa mga biro nito tungkol sa isang religious group. Pinagbabaril ang komedyante sa Pampanga nitong Sabado. Inilarawan naman nila si Gold bilang isa sa iilang individual na tumatayo laban sa human rights violations at indoctrination. Hustisyang panawagan ngayon, lalo na't dati na umanong nakakatanggap ng death threats si Gold. Partikular na nagiging sentro ng jokes ni Gold ang paalala sa publiko laban sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao.
wala pang payag ang Pampanga Police kaugnay sa insidente. Ako si Kim Mangunay ng Abante Radyo. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Ayan, so napanood po natin ang balita tungkol po kay Gold Dagal, mga kapatid. Mayroon pa tayong isang update. Mula naman ito sa post ng kanyang nanay, based sa post niya, si Jocelyn Cruz. Ayan, nakikita nyo sa screen ang kanyang mga pahayag. Hindi ko na po babasahin isa-isa. Ayon po sa post na ito, mga kapatid, ng nanay ni Gold Dagal, base na rin sa ini-imply niya dito sa kanyang mensahe. Sabi po niya dito ay binaril po ang kanyang anak sa mukha at namatay po siya 9 hours after siyang binaril, mga kapatid. At ayon din dito, mga kababayan, they are a bunch of cowards who cannot defend themselves and their faith, which was put in question through his dark humor. Ibig sabihin, medyo meron siyang pinatatamaan dito na alam nyo na, hindi raw kayang depensahan ng pananampalataya, kaya noong nakita si Gold Dagal ay binaril daw. O yan ang suspetsa ng nanay. O diba? So siguro ganun talaga kasi nasasaktan yung nanay. At nakita natin sa post niya na meron ngang tinatawag na necrological services itong si Gold Dagal. Ngayon, meron naman po tayong napanood na video mula po sa isang senatorial aspirant. Pakikiramay sa pamilya, kaanak, kaibigan at mahal sa buhay ni Gold Dagal. Si Gold ay isang stand-up comedian na binaril kamakailan sa isang bar sa Angeles, Pampanga bago siya mag-perform. Kinalaunan, binawian siya ng buhay. Ilang beses kong nasubaybayan si Gold sa Moe's Bar, Quezon City na pinupuntahan ko upang manood at minsan upang mag-perform sa stand-up comedy open mic. Mura lang ang buhay sa Pilipinas. Dito, pinapalakpakan ang patayan. Dito, nababaliktad na ang values ng isang sibilisado at makataong lipunan kung saan okay lang daw ang pumatay basta adik. Ngunit adik na hindi mula sa Forbes Park o White Plains, kundi ang mga patapon mula sa tinatawag nilang squatter. Dito, inuubos ang mga pobre. Higit 10,000 dahil sa war on drugs. Dito, kumakalat sa online platforms ang samut-saring, bastos, walang galang at imbornal na lingwahe ng mga DDS at trolls na sumasamba sa isang mass murderer na ginawa nilang santo. Dito ang pagsamba sa mass murderer ay malakulto na wala na sa katinuan. Dito, pag ikaw ay kritiko ni Duterte o kritiko ng lahat ng uri ng malakultong pagsamba sa kahit anong bagay, ikaw ay babastusin at pagbabantaan. Yan ang lipunan na nilikha ni Duterte. Yan ang barbarismo na tinataguyod ng Dutertismo. Si Gold ay nakatanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay dahil sa kanyang comedy, na naglalaman ng komentaryo at kritisismo sa ganitong klaseng lipunan. Nananawagan tayo ng hustisya para kay Gold Dagal. Nais natin panagutin ang mga salarin na kumalabit sa gatilyo ng baril na kumitil sa kanyang buhay. Ngunit higit sa lahat, gusto natin panagutin ang mga salarin na naglikha at nagpakalat ng kabastusan, karahasan at impunidad. At nagsadlak sa ating lahat sa level ng hayop at hindi ng tao. Gusto natin puksain ang fanatismo. Gusto nating mabura ang Dutertismo. Ayan, so napakaliwanag po ng kanyang sinabi dito. Kanya naman pong itinuro sa kultura ng Dutertenismo. No comment na lang ako dyan. Ano? So, ito na lang po yung masasabi natin. Sino kaya ang bumaril kay Gold Dagal? Ang masasabi lang po natin, hayaan po natin na matapos muna ang investigasyon ng mga kinauukulan at mga pulis tungkol po sa pagkamatay ng kaibigan nating si Gold Dagal, mga kapatid. Pero sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang pahayag ng isang vlogger ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol sa pagkamatay ni Gold Dagal na si Munting Kaalaman. At alam naman po natin mga kapatid na itong si Munting Kaalaman ay 600,000 subscribers. So ibig sabihin kung magpapakalat siya ng fake news sa kanyang YouTube channel, pwede talaga. So ano ba ang naging pahayag ni Munting Kaalaman na ito? Ito, panoorin natin. Marami po nag-comment sa kanya na RIP o patay na daw po si Gold Dagal. Si Gold Dagal po isang stand-up comedian
stand-up comedian. Stand-up comedian po nagpapatawa na kung naalala nyo, ito po ay binalasubas niya ang Iglesia ni Cristo. Ito, comment to di sa akin to ha. Gumanti na ang Diyos, nadagdagan na naman ng isang napahamak sa pag-aglahi sa INC. Totoo to kasi may Isaiah. Ganyan ba ika-Diyos nyo? Huwag kami talungin nyo yung Isaiah 41:11. Ganyan ba yung iglesia may gumaganti ang Diyos nyo? Huwag kami. Itong Isaiah 41:11. Pag paulit-ulit yung tinanong niya, babato namin kayo sa 41:11. Kausapin mo to. Kumakausap mo si Propeta Isaiah, kausapin mo to. Ito pa. Ayan, ganyan pala ang tinuturo sa inyo. Pagtawanan yung biktima ng krimen. Wala kami yan. Sabi yan namin, ayaw na ipagtawanan ng krimen eh. No? Sino po ba ang pikunin ng mga kulto? Mamamatay tao pala, literal ang mga kulto talaga. Ayun, tapos may green, white, red na kulay. Bibintangan talaga, iglesia nito eh. Di ba? Huwag kami pagbintangan nyo. Yung sinabi ni Propeta Isaiah 41:11, lahat kayo papanaw makikipaglaban sa INC. Huwag kami po. Pero, kabila niyan, nirespeto namin si Gold Dagal, nakikiramay po kami. Kung talagang po ito ay binaril talaga sa Pampanga. At ayon po sa kanya, ang Diyos mismo ang nagiganti para sa Iglesia ni Cristo, kaya namatay po si Gold Dagal ayon po sa Isaiah 41:11. Tanong, totoo ba ito mga kababayan? Susuriin natin yan mga kapatid. Babasahin natin ang kanyang sinabing talata, Isaiah 41:11. Ganito po ang ating mababasa. Narito, silang lahat na nanggagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. O yan ang batayan ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo. Para sabihin na yung mga nangyari sa kanilang mga kalaban ni Umano ay dahil po ang Diyos ang gumawa nito. Aba, grabe naman yan. Tanong, sino ba ang tinutukoy dito mga kapatid? Iglesia ni Cristo ni Manalo ba? Sige, susuriin natin. Babasahin natin ang Isaiah 41:8 para masagot ang tanong. Ganito ang ating mababasa. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Tukoy pala dito ay ang bayang Israel mga kababayan at hindi po ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan, papasahin natin ang Bible commentary na Barnes Notes on the New Testament. Sa komentaryo niya sa Isaiah 41:11, ganito po ang ating mababasa, ililiwat na natin sa Tagalog. Narito silang lahat na nanggagalit sa iyo. Sila na nagnangalit laban sa iyo. Sa mga tuwid bagay ang mga Kaldeyo na nakipagdigma sa iyo at naglagay sa iyo sa pagkaalipin. Napakaklaro po. Ibig sabihin, hindi naman Iglesia ni Cristo ni Manalo, wala naman silang kalabang Kaldeyo, wala naman ganon. Itutuloy natin. Sa Ebreo ang mga tao ng iyong pakikipagtalo. Ang pananalitang ito ay tumutukoy sa kanilang mga kaaway, ang mga taga Babylonia. Napakaliwanag po. Ibig sabihin, ang tinutukoy pala na kalaban dito na hindi magwawagi ang mga taga-Babylonia at yung mga Chaldeans, mga kababayan. Klarong-klaro. Hindi po yung mga lumalaban sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Walang ganon mga kapatid. Kaya ang masasabi ni Cabornok, busted yan! Ako Kaya tama talaga. Dapat, huwag na po tayong magsalita ng kung ano man na i-justify pa natin yung pananaw natin tungkol po sa pagkamatay ni Gold Dagal. Mga kapatid, sana ipagdasal na lang natin ang kaluluwa ni Gold Dagal, pati na ang pamilya na naperwisyo po sa pagkamatay ni Gold Dagal, mga kababayan. Ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. Kaya huwag maniwala, sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Cabornok. At ito ang Factbusters. Muli, rest in peace sa iyo, kaibigan. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay
maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!